Wala siyang magawa kundi ang marinig ito ng paulit-ulit. Ilang araw pa at nalaman niyang nagpatiwakal na si Tonton sa piitan dahil nababaliw na raw ito at panay ang iyak at pakiusap na lubayan na siya ni Ibora. Hindi na rin makayanan ni Vincent ang lahat. Sinubukan niya ring magbigti gamit ang damit. Nagbigti ito sa loob ng banyo pero nagulat siya nang makitang hawak ni Ibora ang mga paa niya at nakangiti ito sa kanya. Hindi ka makakatakas. Hinila ni Ibora ang mga paa ni Vincent at nabali ang leeg niya pero hindi siya namatay. Bagkus na paralyze ang buong katawan niya dahil sa ginawa niya. Dinala ito sa ospital at doon ay nakahiga lang siya at hindi makagalaw. Hirap huminga at aware sa lahat ng nasa paligid niya. Para lang siyang isang taong nanonood ng TV at walang magawa para mabago ang pinapanood niya. Wala siyang ibang choice kundi ang manood lang. At mula sa isang sulok ay nagpakita muli si Ibora. Taimtim na nagdasal si Vincent. Bagay na ngayon niya lang naisipang gawin. Sising-sisi ito sa mga ginawa niyang kahayupan. Kinuha ko ang mga mata ng mga taong nakakita ng video ko. Pinutol ko ang dila nila para hindi nila mailabas ang kanilang nakita. Pero ikaw, Vincent, ay iba. Hahayaan kitang makita mo ang lahat ng kasalanan mo habang nabubuhay ka. Paulit-ulit ko sa iyong ipaparanas ang sakit at paghihirap na dinanas ko sa mga kamay mo at ng mga kaibigan mo. At hindi kita lulubayan at hahayaang mamatay dahil habang buhay, nandito ang kaluluwa mo. Akin ka lang, Vincent. Hindi ka makakatakas. Isang matinis na sigaw ang ginawa ni Vincent sa mga sinabi ni Ibora. Wala siyang magawa at wala siyang laban, patulad ng naranasan ni Ibora noon. Samantala, nagising naman si Mrs. Lilibet isang umaga at nakangiti ito. Nilapitan niya ang mister niya at niyakap. Ang ganda yata ng gising mo ngayon. Pansin ng mister niya. Oo, mahal. Alam mo ba kung bakit? Wika ni Mrs. Lilibet. Ano? Tanong ng mister niya. Nagpakita sa akin sa panaginip si Clark natin. Nababalot siya ng puting liwanag at nakangiti. Sinabi niyang nailigtas na raw siya ni Nathaniel. Kasamang iba pang namatay dahil sa sumpa ni Ibora. Nakita ko kung paano nagpaalam sa akin si Clark. At sinabi niyang hindi niya tayo papabayaan. At nagpasalamat sa atin na naging mabuting mga magulang daw tayo sa kanya. Paliwanag pa ni Mrs. Lilibet. Hindi napigilan ng mister niya na mapaluha. Niyakap ito ng mahigpit ni Lilibet. Ang anak ko, mabuti naman at malaya na siya sa sumpa. O Diyos ko, maraming salamat. Wika ng mister ni Lilibet. Sa wakas at nabigyan na ng katarungan ng anak natin. Kung nasan man si Nathaniel ngayon, pagpalain nawa siya ng Diyos. Wika naman ni Mrs. Lilibet. Si Detective Santelmo Rodriguez naman ay binisita ang puntod ng anak niya. Nag-iwan ito ng mga bulaklak at taimtim na nagdasal. Lumapit sa kanya si Ricardo, kasama ang ilang mga kaibigan, at sa cemetery park sila nagpiknik. Ang tanong ng ilan ay kung nasaan ngayon si Nathaniel. Ang misteryosong Master of Citra na naglalakbay kung saan saang sulok man ng mundo para lang mahanap si Dimos. Matapos ang lahat ay bigla na lang itong naglaho. Walang nakakaalam kung saan siya nagtungo. May mga nagsasabing isa siyang alagad ng kabutihan. May mga nagsasabing miyembro siya ng isang kulto na konektado sa Illuminati. At may mga nagsasabing siya ay sugo ng kadiliman. Pero iisa ang sigurado. Sa makapal na hamog ng isang baryo, tumatakbo ang isang dalaga mula sa di pa niya nakikitang nilalang. Tulong! Sigaw ng babae,
pero tila walang nakakarinig sa kanya. Ang mga taong nasa loob ng kabahayan ay ayaw siyang papasukin. Dito niya nakasalubong ang isang lalaking napakaputi ng muka. Nakangiti ito sa kanya at lumabas ang matatalas nitong mga pangil. "Saan ka pupunta, iha? Ayaw mo bang makipaglaro sa akin?" Wika nitong namumula ang mga mata. Hindi naman makasagot ang babae sa takot. "Yan lang ba ang kaya mong harapin? Mahihinang babae? Para kang timang!" Wika naman ni Nathaniel na lumabas mula sa makapal na hamog. Napatingin sa kanya ang lalaki na humarang sa dalaga. "Kailangan ko munang maghapunan at isusunod kita mamaya." Sagot ng lalaki. "Tulad ng sinabi ko, hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Masyado kang tipikal. Malamang madidismaya sa'yo ang poon mo kapag kinatay kita ng buhay ngayon." Sambit ni Nathaniel pero kalmado lang ang lalaking kaharap niya. "Talaga? Sabihin mo sa akin kung madidismaya pa ba sa akin si boss." Biglang naging grupo ng mga uwak ang katawan ng lalaki at pinaikutan si Nathaniel. Subalit isang matulis na sandata ang inilabas ni Nathaniel at sinaksak ang isang uwak sa likod niya. Dahan-dahang bumalik sa katawang tao ang anyo ng nilalang at nakasaksak sa dibdib nito ang espada. "Masyado namang halata ang ginagamit mong estilo. Di na sa akin ubra yan." Diniin pa ni Nathaniel ang espada at sumagad dito sa puso ng lalaki. Dahan-dahang natunaw at naging abo ang katawan nito hanggang sa dalhin na ito ng hangin. Sino ka?" tanong ng dalaga. Nagsimulang magsilabasa na rin ang mga tao sa baryo. "Tawagin mo akong Nathaniel at naparito ko para sa pinuno ng nilalang na yon." Wika ni Nathaniel. Naging usap-usapan para sa mga tao ang pangalang ito. Karamihan sa kanila ay makikita mo ang takot na di nila maitagong gumuguhit sa kanilang muka. "Anong kailangan mo kay Dimos?" Isang matanda ang lumapit kay Nathaniel. "Base sa iyong edad, mukhang marami kang nalalaman tungkol sa taong hinahanap ko." Sagot naman ni Nathaniel. Nagpakita ang matanda ng isang marka sa kanyang dibdib. "Marami na akong karanasan tungkol sa di maipaliwanag na bagay at mga kababalaghan. Pero ang taong hinahanap mo ay masyadong mapanganib, iho. Marami nang winasak na buhay si Dimos, mapabata o matanda, ay walang ligtas sa mga alagad niya. Kaya mas makabubuti siguro kung bumalik ka na lang kung saan ka nang galing." Pagpapayo ng matanda kay Nathaniel. "Manong, masyado na pong malayong nilakbay ko. Ang nais ko lang naman po ay ituro niyo sa akin kung saan ko matatagpuan si Dimos." Tugon naman ni Nathaniel. "Sa Thailand. Ilang milya mula rito ay kailangan mong dumaan sa kagubatan na tinaguri ang tapunan ng mga kalansay. Matatagpuan mo doon ang isang puno ng akasya. Ito ang magsisilbing daan para makarating ka agad sa iyong patutunguhan." Sambit ng matanda. "Salamat po, Manong. Maraming salamat sa oras nyo. Magandang gabi sa inyo." Nagsimulang maglakad si Nathaniel. Dito napansin ng matanda ang isang marka sa noo ni Nathaniel. Nakilala nito ang nakaukit na simbolo sa noo. "Estudyante ka ba ni Master Take?" Naputol ang pagsasalita ng matanda nang tumigil si Nathaniel pero di ito lumingon. "Akala ko isa lamang itong kwento at sabi-sabi. Pero ngayon nakita na kita.
Hindi ko alam ang sasabihin ko. Maglakbay ka na, iho, at tapusin mo na ang paghahasik ni Dimos. Naway pagpalain ka ng Panginoong may kapal. Napangiti si Nathaniel at nagsimulang maglakbay. Sino po siya? Tanong ng babaeng muntik nang mabiktima ng isang nilalang. Isang karaniwang tao lamang, subalit bihasa sa mga sinaunang mahika at mga baybayin. Alam ko ang mga bagay na ito dahil madalas kong marinig ito sa aking ama at hindi ko aakalaing umiiral pa pala sila hanggang ngayon. Paliwanag ng matanda. Mabuti ba siyang tao? Tanong muli ng dalaga. Hindi ako sigurado, pero niligtas ka niya at sa palagay ko, mabuti siya. Siguradong kaya niya ring labanan ang kasamaan. Maliban na lang kung itatakwil niya ito at papanig siya sa kadiliman. Pero iisang bagay lang ang sigurado ko. May misyon si Nathaniel at hindi siya titigil hanggat hindi niya natatapos ito. Siya ang mortal na itinakdang tatapos sa mandirigmang ninuno. Mahabang salaysay ng matanda at tumingin kay Nathaniel. Subalit naglaho na lang ito na parang bula. Madalas kong naririnig ang kwentong barberong to. Masyado nang masakit sa tenga. Wika ng isang taong may mataas na boses habang nakaupo sa isang bato sa ibabaw ng burol. Hindi lang yun basta kwentong barbero lang. Ayaw mo lang pakinggan ang katotohanan. Sagot naman ng lalaking nasa likod at nakatayo. Humarap sa kanya ang nakaupo sa bato at dahan-dahang tumayo. Inapak nito ang isang paa sa bato. Huwag mong sabihin, may gusto kang palabasin. Hindi ka na ba natatakot sa akin ngayong nagkaharap muli tayo, Nathaniel? Wika ni Dimos. Gusto kong itigil mo na to. Pakiusap ni Nathaniel. Mabilis itong nakalagpas sa kagubatan at nakarating agad sa Thailand. Mula naman sa kakahuyan sa likuran niya ay nagsilabasa ng isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na kasuotan at armado ng iba't ibang uri ng sandata. Halatang hindi normal ang mga ito dahil sa laki ng pangangatawan at tila may lumalabas na enerhiya mula sa kanila na parang itim na usok. Itinuro ni Dimos kay Nathaniel ang malawak na syudad sa di kalayuan. Hanapin niyo ang bertud sa templo. Utos ni Dimos. Naghanda ang mga tauhan nito pero pumorma na rin si Nathaniel, handang pigilan ng mga to. Hindi ko palalampasin ang mga disipulo mo. Dadaan na muna sila sa bangkay ko bago nila maabot ang lungsod. Banta ni Nathaniel. Ngumiti lang si Dimos na kaharap niya. Sinuot nito ang maskarang korteng bungo. May nakalagay na bato sa gitna ng maskara. Matikas pa rin ang tindig ng mandirigmang ninuno at naghanda para maghasik ng lagim sa iba't ibang dako ng universes. Hindi ako mapipigilan ng banta mo, estudyante ni Takeda. Tapusin siya! Utos muli ni Dimos. Sabay-sabay na umatake ang mga tauhan ni Dimos kay Nathaniel. Isang Latin incantation ang ginawa ni Nathaniel at hinugot ang singsing ni Solomon mula sa kanyang kamay. Nagkaroon ng shockwave sa paligid kung saan hindi nakagalaw ang mga armadong nakapalibot sa kanya. Mula sa kabilang kamay ay lumitaw naman ang espada. Nagulat si Dimos. Ang espadang yan ang makapangyarihang sandata ni Azazel. Paano mo nakuha ang espadang yan sa demonyong si Azazel? Gulat ni Dimos. Isang mabilis na atake ang pinamalas ni Nathaniel sa nakalutang na mga kalaban. Biglang lumiyabang mga tauhan at mabilis itong kinain ng apoy. Ang sandatang hawak mo ay may limitasyon rin. Mukhang marami kang ang nakolekta sa kabilang dimensyon, Nathaniel. Sambit ni Dimos. Oh,
Wala ka palang kaalam-alam sa mga kinokolekta kong laruan. Sagot naman ni Nathaniel. Gaya nga ng inaasahan, ang isang manlalakbay na katulad mo ay puno pa rin ng kumpiyansa sa sarili. Akala mo ba, matatalo mo ako sa mga teknik na natutunan mo kay Takeda? Ngumiti si Dimos. Umorma si Nathaniel. At anong balak mong gawin? Susunugin mo ako gamit ang espadang yan? Alam mong hindi yan tatalab sa mandirigmang katulad ko. Umilaw ng pula ang bato sa maskara at lumutang sa ere si Dimos. Lumipad si Dimos papunta sa syudad at napakabilis nito. Gumamit naman ng incantation si Nathaniel para lumutang din siya sa ere at hinabol si Dimos. Tinignan ni Dimos sa likuran ng pagsunod ni Nathaniel. Binuka ni Dimos ang palad. Isang itim na enerhiya ang pinakawalan ni Dimos at inilaga nito ni Nathaniel. Sigurado ka bang mapipigilan mo yon? Wika ni Dimos. Dito napansin ni Nathaniel na papunta ang energy ball sa malaking paaralan sa di kalayuan. Wisit! Mabilis na hinabol ni Nathaniel ang energy ball. Nakita ng isang batang babae ang liwanag mula sa paparating na energy ball. Napangiti ito sa pag-aakalang bulalakaw ito. Huli na ang lahat at sumabog ang isang city block sa lakas ng impact. Tumilapon si Nathaniel matapos magkaroon ng malakas na shockwave. Isang pagbitak ng lupa ang nagawa ng pagsabog. O Diyos ko! Halos mapaluhod sa hinagpis si Nathaniel. Naluluha itong tinignan si Dimos na nasa malayo. Pagbabayaran mo to, Dimos! Sigaw ni Nathaniel. Sumabog ang lupa sa impact ng paglipad ni Nathaniel at mabilis niyang sinugod ang katunggali. Ilang segundo pa at naabutan niya si Dimos at agad nitong binigyan ng malakas na suntok ang kalaban. Sa malakas na shockwave ay napawi ang ilang ulap sa kalangitan. Nasalag ni Dimos ang kamao ni Nathaniel. Mula sa kabilang kamay ni Nathaniel ay lumitaw ang isang nagliliwanag na libro. Nakalutang ito sa ere at nagbukas mag-isa. Ang libro ni Tobias. Ani Dimos. Binuksan ni Nathaniel ang isang pahina. Isa itong pahina na naglalaman ng mga enchanted seals at soul domination spells. Bumigkas ng incantation si Nathaniel habang nakatitig kay Dimos. Ervami Opion, El Clemente, Vium Gapa El Fami, Delgami, Carneriel, Amemadiel, Demoriel Caspiel Barakiel. Nagmaterialize ang apat na nagliliwanag na rings at umalibot ito kay Dimos. Dumikit ang mga ito at natakpan ang buong katawan ni Dimos. Umatras si Nathaniel at nagpatuloy sa incantations niya. Kahit ikulong mo pa ako, hindi mo rin ako mapipigilan, Nathaniel! Sigaw ni Dimos. Incantations at hand signs ang ginawa ni Nathaniel. Tila nakaramdam ng takot si Dimos habang pinagmamasdan ito. Kahit anong gawin mo, wala ring saysay ang gagawin mong sutra. Bulong ni Dimos sa sarili. Pumikit ito at naglabas ng malakas na omega energy sa buong katawan. Pilit kinakalaban ang binding spell na nakadikit sa kanya. Nawasak ang binding spell ni Nathaniel na ikinagulat niya. Isang malakas na binding spell na ang ginamit niya pero nakawala pa rin si Dimos. Naglaho si Dimos at lumitaw sa harapan ni Nathaniel, sabay hinawakan ng mga kamay niya. Alam kong gumagamit ka ng makalumang mahika. Estudyante ng Daktylian, ang banal ng sandata na kayang wasakin ang lahat ng kampo ng dilim. Hindi ko hahayaan yan. Wika pa ni Dimos. Tila napaso ang mga braso ni Nathaniel sa mga kamay ni Dimos. Daing ni Nathaniel at tinadyakan niya si Dimos.